Hi guys! Isang mapagpalang araw po mga kapwa ko OFW na patuloy na lumalaban para kayo kabayan, mabuhay. Mag-ingat po tayo sa ang panig ka man ng mundo ngayon. So, sa video ito pag-uusapan natin, lagi itong tinatanong sa akin ang mga, ano daw ang number 10 na reason kung bakit nagkakaroon tayo ng refusal sa pag-apply ng visa, working visa dito sa Poland. Guys, ang number 10 hindi lang po nag-iisa ang number 10. Kala nilang karamihan kasi number 10 isang reason lang yun. Marami yun guys ang number 10 na reason. So, isa-isayin natin mamaya. So, bago ang lahat, bago magpatuloy, kaya ka napadaan sa aking video o aking vlog, isa ka rin sa nangangarap pumunta ng Poland o saang part ng Europe. So, bago tayo magpatuloy sa ating topic guys, hinihingi ko muna ang inyong suporta. Like and subscribe. Hit nyo yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga videong gagawin ko. So, ako si Arjen Martinez. Nakabase ako ngayon dito sa Poland, nagbibigay ako ng mga impormasyon about sa Poland. Kahit yung ibang hiring sa another part ng Europe, sa ibang part ng Europe ay kaya ko rin i-share sa inyo. So, yung video na to ay tinatanong lagi sa akin yung mga common reason bakit sila na-refuse. Matagal ko na itong nakikita sa aking comment section or sa aking SMS o SMS, meron pa pala ito sa aking messenger guys. So, ano daw ba yung number 10 reason? Pero bago magpatuloy guys is isi-shoutout ko muna. Shoutout kay isa tong ano sa atin guys, isang masugid na followers natin, kay Domski. Sabi niya, na-inspire daw siya sa ating vlog, kaya nakandito na siya sa Poland ngayon. So, sabi niya, next vlog mo, Lods, pa-shoutout naman ng aking YP. Rosalyn Buliki. Pakikorek na lang guys kung mali ang spelling ang pagka-pronounce ko. Rosalyn Buliki. Shoutout sa'yo, Miga Loud. Shoutout sa'yo, Rosalyn Buliki. Pinapa-shoutout ka ni Domski, ang iyong mabait na husband. So, okay naman siya ngayon sa Poland, kaya don't worry daw guys. Don't worry daw, Rosalyn. Ma'am, kayo din po, mag-ingat kayo. Lagi kayong inaalala ni Sir. So, lagi kami nagmi-message, ang haba ng usapan namin lagi. So, madalas din ako nakikipag-communicate sa ating mga followers sa Facebook. So guys, kung hindi ka pa nakapalo sa aking Facebook, Arnel OFW, Poland, pakipalo nyo na guys, at kung may mga katanungan kayo, pwede nyo akong sagutin dyan. Pwede nyo akong sagutin eh. Wow, ang galing. Pwede ko kayong sagutin dyan, PN nyo lang ako. So, pag hindi ako busy, bibigyan ko ng time na para masagot lahat ng inyong mga katanungan. So, usually hindi ako busy. Lagi ko yung minabibigyan. Mas inuuna ko pa kayo sa asawa ko. Ganyan ako magmahal sa inyo, guys. So, ito na, guys. Bukod dun sa reason na number 10, bibigyan ko rin kayo ng mga tips para maiwasan nyo yung mga gantong case na ma-refuse tayo. Kasi ang mahal ng process sa Europe guys, tapos ma-refuse lang tayo. At kung ma-refuse man tayo guys, huwag natin isisi sa ating agency o sa ating employer na na-refuse tayo. Kasi tayong nakipag-communicate sa console, tayo ipapacheck muna natin sa ating employer or agency yung mga document na pinasa nila. Yun, pero kung ma-refuse tayo, minsan tayo rin may kasalanan. So, huwag natin silang isisi. Pwede naman mag-apila ulit. Ang ano lang kasi, disappoint. Ang laki kasi nang gagastusin. Katulad nun, dati kasi 3,000 plus lang yung visa appearance. Kasi kayo guys magbabayad yan pag mag-visa appearance kayo, doon yung ibabayad sa console. So, consulate ng Poland ha. Gago! Hindi, joke lang po. So, kayo talaga magbabayad niyan. Ewan ko ngayon kung magkano na kasi dati 3,600 yata. So yung huli kong rinig, 10,000 na yung visa appearance. So ganun na siya kamahal guys. So, ito pa yung mga tips na ibibigay ko sa inyo guys. Yung pag-fill up nyo ng form guys, dapat walang mali. Kasi once na may mali yan guys, isa yan ang nagiging ground. Kaya tayo ma-refuse.
Unang-una sa date, tsaka month, at tsaka year. Sa Pilipinas kasi, nauuna lagi ang month bago yung date at tsaka yung year. Dito sa Poland, dapat sundin nyo yung guys, yung ano nila, na mauna muna yung month, yung date bago yung month, bago yung year. Baliktad dito. So, isa pang reason guys na tips o rin, ingatan yung magkamali ng inyong pangalan kahit isang litra o isang mga middle ninyo. Ingatan nyo guys, isa rin yan sa binibigyan ng ground para nagkamali tayo mag-fill up ng form. Gandahan nyo rin ang sulat guys, kasi ako parang kinahig naman ako yung sulat ko eh. So, pangalawa, isang tips na naman guys. So, yung makipag-contact kayo sa employer, sa consulate, sa console na humarap sa inyo, dapat pag in-interview kayo, yung sagot nyo tama doon, yung naka-indicate doon sa kontrata nyo at sa job offer sa inyo, kung ano yung trabahong ina-apply nyo, sa resume nyo, dapat pareho yan guys. Tapos pag tinanong kayo, dapat straight to the point yung mga sagot nyo. Makipag eye to eye contact guys, mas mainam para hindi sila makaisip na suspicious tong tao na to. Dapat confident tayo guys. So, pangalawa guys, ay sa sunod na reason naman, yung nalalaman nila yan pag dinaya mo ang inyong mga documents, pag pinigin yung mga certificate. Bago pa yan makarating sa pinakahid ng console, alam na nila yan na pinabrigate mo. So, ingatan natin yung guys. Pangalawang tip, yung ano guys, yung job offer at saka yung working permit at saka yung resume, dapat yung trabaho nyo match lahat yun. Kasi minsan, dito sa Pulang kasi usually ang ginagawa nila para makapasok kayo ng mabilis dahil in demand kasi dito yung mga factory workers. So, ang ginagawa ng mga ina-applyan kayo ng factory workers para mabilis kayo makapasok. So, pag ang working permit nyo, pati yung sa resume nyo guys, dapat pareho na rin. Kasi nagkakaroon ng conflict din yan guys. Isa yan sa magiging reason. If may also refer to your travel history. If in the event you do not have any previous travel history and did not make any statement as to regards on your previous travel history. If there are insufficient information and supporting documents in relation to the Polish act of applying for a national visa to work in Poland, and if you failed the interview. Where, sometimes an interview, if applicable, is a deciding factor as to considering your appeal or reapplication. On your refused national visa be reversed and granted in principle. It may also refer to your completed national visa form submitted. This is very common to us from previous clients that we had successfully checked and submitted, wherein there are information that actually conflicting to what they had submitted in reference to the supporting documents. If there is underlying presumptions that one or more documents submitted is fabricated before the eyes of the consul officer handing your national visa application. If you tried to conceal information or supporting documents, definitely your national visa will be refused on this ground as stated above. So, salamat guys. So, sana intindihan nyo yung aking konting paliwanag at papasok pa tayo guys. So, hanggang sa muli, ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is a key. At pahabol nga pala, salamat nga pala sa mga bumati sa akin nung nakaraang birthday ko, sa aking sponsor. Napakaraming sponsor guys, ang bait natin kasi. Salamat sa inyo guys. So, hindi ko yung maisa-isa yung mga bumati sa akin. So, salamat. Sana wish ko rin na marami pa tayong birthday dadaanan at immortality guys para matagal ko tayong magsama-sama so habang buhay. So guys, ingat po tayo, lalo sa Pilipinas. Ipagdasal natin na sana yung mga napinsala ng bagyo is makabangon sila kaagad at yung iba pa ay maging safe sila sa lahat ng oras.